Ngayong sinasabi ng DTI na kaya raw ang Noche Buena sa 500 pesos. Gusto kong malaman kung totoo yan. O kung maganda lang pakinggan. 60 pesos to, 800 grams. And then ito, yung isa is 900 grams pero ano to? 74. So ayun yung kahalagahan ng paghahagilap nyo dito sa palengke, yung pagka-canvas nyo kung magkano yung pricing. Kasi tingnan nyo, katulad nung una natin pinuntahan, yung pasta is parang nasa 74. Ikaw nga mismo, baka hindi nagno-Noche Buena ng 500 piso eh. Pero ang sabi naman ng DTI, kasya ang 500 pesos na pambili ng simpleng panghanda sa Noche Buena. So guys, yung all-purpose cream is 75 and then ito 70 dito sa Alaska and then ito yung 60, pinakamura nila. So, Angel yun. Kapag may mali sa sistema, ang Pilipino ang unang nag-a-adjust. Hindi ako nandito para magreklamo at hindi rin ako nandito para pahirapan yung Pasko. Simple lang. Kung ordinaryong pamilya ka at may 500 pesos ka, ano lang ba talaga ang mabubuo mo dito? Kasi kung tutuusin, noong 2010, halos isang mesa na ang laman ng 500 pesos. Pero 2025 na ngayon at literal lahat nagmahal. As in nagmahal. Ang sabi ng DTI, basic ingredients lang ang kailangan. Spaghetti, sauce, konting protein, dessert, simple Noche Buena. Pero, realistic ba to sa presyo ngayon? So ayan guys, ngayon nandito na tayo sa palengke. Papasok na tayo ng palengke. And ngayon may kasama tayo. And ang kasama na naman natin for today's video ay si Chantal. Hi! So ngayon, lilibutin muna natin kung ano yung meron dito sa palengke. And ngayon, ang una nating hahanapin yung spaghetti dahil meron tayong sinusunod na list kung ano yung mga bibili natin dito sa palengke. Kung may lugar na hindi nagsisinungaling, palengke yun. Dito mo makikita kung gaano kataas o kaimposible ang 500 budget ngayong Pasko. So actually, dapat aalis kami ng umaga. And ayun, hindi ako nagising kasi meron kaming ganap kagabi dahil birthday ng pamangkin ko. So may kaunting celebration doon sa bahay. And ayan, ngayon, humabol kami ngayong hapon kasi may alis din kami mamaya. So kailangan natin ito matapos for today's video. Sa sobrang daming pamilihan, naghahanap muna kami dito kung saan kami makakamura. Dito kasi sa palengke guys, sobrang daming mabibili. So yun nga lang, kailangan mo na mag-budget. Ito may mga ganito oh. So ito yung karaniwan na nakikita natin na merong complete set na siya eh, na merong spaghetti sauce and then pasta. Pero ang kailangan natin, bumili tayo ng tingin na spaghetti. Hindi ko alam kung paano makakabili niya, pero magtanong tayo. Ito, para mumurahin ito yung ganito. Yung gantong brand para mumurahin. Tao po! Ay, kaya magkano yung ganito? 74. 70? 74. 74. Ilang kilo to? Ano lang po yan? 800 grams? 900 Ay, grams. 900. So 900 grams. Yan po 60. 60 to? 60. Ito. 60 pesos to, 800 grams. And then ito, yung isa is 900 grams pero ano to? 74. 74. 14 pesos. So 14 pesos lang yung ano niya. Oo. So syempre, baka makaano pa tayo. Spaghetti tapos macaroni. Balik kami kuya. So ngayon mag-iikot-ikot muna tayo para makakanvas din tayo ng mas mura. Syempre, nandito ka sa palengke, andito lahat. So kailangan mo magkaroon ng time para maghanap ng mas mura. Magkano po yung pasta niyo? Na ano? Yung pasta lang, ang pang spaghetti. Depende po sa O ano po yung pinakamura niyo? Sunmac. Magkano po? Sunmac ay 80. So, yung pinakamura nila dito 80 pesos. So, itong combo nila 700 grams yung spaghetti and then may sauce na siya. Magkano siya? Para may pagkinasabihan ko. 110. So, sige, thank you po. Thank you po. So, ito may nakita pa ako dito. So, meron silang mga ano kilo-kilo. So, dito may macaroni. Ito yung hinahanap natin yung macaroni. Yan yung sinabi ko sa And then, kanina. ito. Tao po. Sa inyo rin to. Ito, magkano po ito? 90.
Gano'n ko na? 90. 90? Oo, 90 yung ganito guys. Ano sabi doon? So yung nakita natin doon, ano siya, para mga nasa 74. Ito ba? Thank you po ah. Tara, ikat pa tayo. So ayun yung kahalagahan ng paghahagilap nyo dito sa palengke, yung pagka-canvas nyo kung magkano yung pricing. Kasi tingnan nyo, katulad nung una natin pinuntahan, yung pasta is parang nasa 74, tapos dito nakita namin magkano yung sa 90. 90. Nasa 90 yung ano, yung pasta, yung pasta niya. So maghanap pa tayo, baka mas may mura pa. Ayun lang eh, kailangan mo kasi magtipid talaga para marami kang maihanda. Kaso nga lang, syempre, let's see kung mas marami tayong matipid dito. Ano po yung pinakamura niyong pasta? Pasta? Ano ba yung with sauce na o yung ano? Yung wala po, pasta lang. May pinakamura ng sauce din, Mengs? 110 po. May pasta with sauce. Hindi, yung pinaka-pasta Wala lang. po. Wala. 65. Oh, 65. Ilang grams po yun? Anong brand yun? Sunmac po. Mac. So ayun guys, ito yung nakita natin sa Sunmac, 65 pesos. So which is guys, ito yung nakita natin is parang dun sa isa, parang nasa 74 yung pinakamura nila. So ayun guys, ngayon meron tayong nakita dito na mura nila and bundle na siya combo. So for only 125. Tama po ba kuya? 125. So meron na siyang mixed fruit and then creme densada po ba itong kasama? So, syempre kailangan rin natin ng dessert. And baka ito yung sinasabi nilang fruit salad. So, eto, bilhin natin itong fruit salad na to. Tapos yung pinakamura pong all-purpose. Pero yung mismong all-purpose cream po ng Nestle, magkano po? 75. So, 75 yung all-purpose cream. So, ito guys, yung all-purpose cream is 75. And then, ito 70 dito sa Alaska. And then, ito yung 60, pinakamura nila. So, Angel yung tatak. So, ito po yung bibili namin kuya pati itong bundle na to. Mga ilang grams po ito ate? 250. So ito guys, 250 grams, 15 pesos. Magkano po natin? 185. So ito na yung nabili natin. Ayan. So ngayon, ang next naman natin yung spaghetti na. Naku, wala. Subscribe po kayo kuya. Thank you po. So ayan guys, nagtanong sila kuya para mapanood din nila kung ano yung eksena natin. So ayan. Ano na tayo dito? First na nabili natin. Ano masasabi mo? Hindi aabot yun. Parang hindi aabot. Paano? Basta. Kung aabot man, onti lang. Onti lang. Pero syempre, kaya nga tayo merong ganito na video. Kina-challenge din natin yung sarili natin para kung mapapagkasya ba natin yung 500 na yun. Pero alam natin lahat na hindi talaga kasya yung 500 na yun. Pero we will do our best para makabili ng mas mura na product or mas mura na mga pang Noche Buena. And ipapakita natin kung sulit ba or hindi. So yun guys, ang update natin is 315 pesos na lang yung natitira nating pera for Noche Buena. And ngayon, namimili kami kung combo ba yung bibili namin o hindi. Pero kasi, ang base sa DTI is bumili kami ng pasta and then ng bukod na sauce. So ngayon, bibili kami ng bukod na sauce na pinakamura and then isang pasta. So ito for only, magkano to ya? 50? 50 pesos. Meron tayong 500 grams. Itong malaki na 900 grams is for only 90 pesos. 90 minus 70 plus. Ito na lang. Ito tsaka ito. Kasi 151. Kasi kung bilhin natin to, tapos dalawang ganon, 155. So, ayan, salamat ako sa accountant ko. Hindi to. Yan na Ito nga yung kasi. mahal. 74 nga, tsaka 90 to, di ba Ito kuya? yung pinakamura nga eh. Dapat di ba mas Kasi pinakamura? 900 yan para sakto na lang. 800 sakto lang yan para may sobra. Yung sauce? Oo. Sure ka? 100 grams lang yung nagtalo pa nga. So ito kasi pinaglalaban niya 900 grams to. So isasakto niya dun sa pasta na 900 grams Yan din. na lang. Dapat ito talaga yung kukunin namin na 800 Oh, yeah. grams. So ayan, nagigets mo? Huwag na. So ito kuya ang kukunin namin. Magkano po lahat yan? Bili ka ba cheese? Cheese. Doon tayo magigit pa. May magkano cheese mo? Ano po cheese? Eden. Pero ang pinakamura, magkano yung cheese? Ito po. Delegaso. Magkano? 40. 40. Yun na kuya mamaya. Ito na lang muna yung spaghetti. So ayan guys, 150 yung binili nating pasta and then sauce. Ito po 1,000. ay 165.
Yan, wala pa yung sibuyas ha. So ayan guys, kung magtataka kayo kung bakit ito yung mga binibili namin. Kasi nga, dito tayo yung mas makakatipid. And syempre, binili namin yung combo kasi mas makakatipid tayo doon. And kapag bumili naman tayo ng tingin, mas mapapamahal din tayo. So, yung tayo nga sa mas makakatipid. Pero kahit anong tipid talaga natin, wala. Tignan mo, 165 na lang yung natira sa pera natin. Pero, we will do our best nga para mas makabili pa ng mas marami dito sa 165 na to. Wala pa yung sibuyas, bawang, and mantika. So ngayon nandito na tayo, papunta na tayo ng ham. Okay, tapos na kami sa salad at spaghetti. Ngayon naman, ham na. Yung pinakamura, yung pinakakaya. Kasi sabi sa list, kasya raw sa 500 pesos. Kaya titignan natin kung totoo. Pansit, ma'am. Merienda daw. Sobrang 1/4, 59. Isa dito. So ito guys, bumibili kami ng ham and then 55 pesos siya. Kinikilo siya. So ayun nga, sabi ko sa inyo, yung doon tayo sa mas makakamura. And dito sa kinikilo, parang 4 pieces, 55 pesos siya. Bebenta na kayo ng queso de bola, te? Wala pa. Magkano yan? Eh, magkano yung kiso ni Bola natin? Ito? 290. Oh, 290. Binili na natin yung ham dahil sila ate na lang yung merong gantong ham na kinikilo-kilo dito kasi mostly puro ano na lang yung mga nakapack. Ito na lang yung natira. Nakabili na kami ng ham, salad at spag. Pero ang dami pang kailangan. Hindi ko alam kung kakasya pa to, pero susubukan pa rin namin paikutin hanggang dulo. So yun guys, kasi wala pa tayong sahog din sa spaghetti. So bibili tayo ng ng pangsahog. Ate, anong pinakamura yung hotdog? Dito nga kami namimili ng mga hotdog sa tingi dahil nga sobrang mahal ng pack. Ito be. 40 daw. Yan. Minus 40. Magkano? 66 na lang. Guys, bago pa maubos yung pera natin, bibili muna tayo ng bawang pati sibuyas, yung mga panggisa, yung mga kailangan panlasa. So, ayan, para tayo, kumpleto na. Kahit wala nang sahog yung spaghetti, yun naman kasi talaga yung parang goal eh. Ito kay nanay. Yun. Nay, magkano po yung sibuyas? Isa lang po. 200 lang kilo. Pag isa Ano po? Mga dalawa lang. Dalawa po. Bili ka. Tapos ang bawang. Ikaw na siya. Ay, magkano lahat? 29. 29. So, 29 yung nabili namin. Dalawang sibuyas, isang bawang. Tapos, ngayon, ano pa yung bibili natin siyan? Magkano na lang meron tayo? 57 na lang kami. So, 57 pesos na lang meron kami. So, ayun guys, as of now, ngayon, medyo kompleto na yung nabili natin. Meron na tayong ham, spaghetti, salad. Ang problem natin is yung sa spaghetti, wala tayong sahog like hotdog or corned beef man lang. So, meron na lang kasi kami natitirang. Magkano na lang yan? 7. Nag-vlog ako, te. Sama ka te sa vlog, te. Sa ito, te. Sa ito. O, dito na lang kami. Ayan, hello po. Ayan, sila ate, nakilala tayo. Ano, te? Ano yun, te? Ano yun, te? Bakla ng taon? Yes, te. Yes, tumaba ka na! Thank you po, thank you. Ang sarap ng pagkain eh. Si Limuel. Opo, ay, sinerge na kahanda. Paano ulit, te? Patingin. Patingin, te. Ayan! Bakla to! Nakilala tayo ni ate. Thank you, te. So, ayan, magkano dito, te? Ano to? Ano pinagkaiba nito? Isang matamis, isang mabawang. Ah, isang matamis, isang mabawang. Ano daw? Longganisa tsaka Available Gcash nyo, te. Oo. Ayun, Gcash na lang kami, te. Diba, nakilala tayo ni ate. Ang ingay ni ate. Sige pa, picture tayo. Picture. Ay, isa pa. Yan. Thank you po. Grabe naman si ate. Sige ate, magkano po yung dito? 350 kilo. 350? Oo. Hindi kapag piraso lang. So dito guys, nabili na kami ng ulam namin. And ito yung binili namin ulam, longganisa kay ate. Ayan. Kay Yoli Bucherera ka mo. Longganisa Ninor? Yoli Bucherera. Wow! Salamat eh. Ay, akin na to, akin na. Diba? Ang happy ni ate, ang sigla niya. Lloyd Cadena, taran na. Ha? O, diba? Paano ulit eh? Lloyd Cadena, taran na. Sama kita te ha, okay lang. Man! Oh, yan oh. Lloyd Cadena. Thank you. Thank you ate ha.
So, ito na yung final haul ko. Dito, sinunod ko talaga yung list na sinasabi ng DTI. Para fair, para exact, para walang dagdag bawas. So, una, meron tayong ham. So, dito, nabili ko tong UFC sauce na to for only 90 pesos and 900 grams siya. And then, dito naman sa may pasta, nabili ko to ng 60 pesos for only 800 grams siya. At para sa dessert, kumuha ko ng pang salad. So, dito, meron tayong mixed fruit. And meron tayong creme densada. At syempre, dahil nga sobrang mahal ng cheese, meron tayo dito yung cheese na Eden na maliit. So, ito ay nabili ko parang 20 pesos. Ganito lang siya kaliit, guys. Ayan, kasi kailangan din natin siya sa salad. And of course, dito rin sa may spaghetti. Pero baka sa salad na lang ito mapunta. And syempre, kung meron tayong creme densada, meron din tayong all-purpose dalawang sibuyas, isang bawang, and nabili ko to for only 24 pesos. Syempre, ang sahog ng spaghetti, ang hotdog. Hindi siya madami, pero ito talaga yung actual na nabili ko sa 500 pesos dun sa palengke. At least ngayon, klaro talaga kung ano yung mabobuo mo sa Noche Buena list ng DTI. So, syempre, wala tayong kaong, wala tayong natadikoko, wala tayong yung buko, yung puti. So, cheese lang lalagay natin. Mas madami ang gatas kaysa sa So ayan guys, tapos na ako magluto and this is the 500 pesos na Noche Buena and syempre palengke edition dahil nga natapos na tayo last time sa parang convenience store and ngayon naman is ito na yung kinalabasan ng 500 pesos palengke edition. So ngayon guys, meron tayo ditong spaghetti na sauce and pasta and syempre ham. Syempre hindi mawawala ang ham. And also ang fruit salad. Kung nakaraan wala tayong dessert and now nakapag-dessert tayo. So, meron dumagdag sa putahin natin, sa handa natin for today's video. So, ayun guys, ngayon ito na ang Noche Buena. Titikman na natin sila and titignan natin kung pasok ba sa panlasa. So, the moment of truth guys. Tikman na natin. Sarap din ng ham. Let's taste it. Perfect! Kapag sinasabi ng DTI na kaya ang 500 pesos Noche Buena, parang sinasabi rin nila na sapat na ang konti para sa mga Pilipino. Pero ito ang totoo.
Hindi maliit ang mga pangarap ng mga Pilipino. Sadyang maliit lang talaga ang ibinibigay na budget para sa atin. Ang totoo kasi, kaya natin maging masipag, kaya natin magtiis. Pero hindi ibig sabihin no, na dapat tayong masanay sa kaunti. Minsan lang ang Noche Buena, isang beses lang sa isang taon. Dapat ito yung sandaling nakakahinga tayo. Hindi yung sandaling parang sinusubok tayo kung gaano tayo kagaling mag-adjust. Kasya ang 500 pesos? Oo, kung pipilitin. Kasya naman kasi talaga. Pero bakit ba kasi lagi tayong nasa paghihigpit mode? Bakit ba parang normal na lang magawa ng paraan ang kakulangan? Samantalang taon-taon ang balita tungkol sa korupsyon, overpriced project, at nawawalang pondo. Kapag may mali sa sistema, ang Pilipino ang unang nag-a-adjust. Pero hindi dapat ganun. Hindi kasalanan ng mga pamilya ang mahirap ang buhay. Kasalanan niya ng sistemang hindi kayang itaas ang kalidad ng pamumuhay. At dito pumapasok yung listahan ng DTI. Hindi ito simpleng shopping list. Isa tong standard of living na sila ang nagtakda. At kung ang standard nila ay 500 pesos, anong tingin nila sa atin? Anong tingin nila sa pamilyang Pilipino? Kaya ako nagawa ang haul, kaya ako napakita na oo, posible itong makapagbili ka ng gantong bagay sa 500 pesos. Pero ito rin talaga ang katotohanan. Kapag 500 pesos lang ang Noche Buena mo, ang mabubuo mo lang dun ay pagkain katulad nito. Pero hindi yung pagdiriwang. At hindi kasalanan ng Pilipino yan. Kasalanan ng sahod na hindi tumataas. Presyo na hindi humihinto. At sistema na hindi sumasabay sa pangarap ng mga tao. Sana dumating yung panahon na hindi tayo minamaliit ng budget sa ganito. At sana din na hindi na dumating yung issue na kung kakasya pa ba ang pera natin. Dahil tama ang pasahod, tama ang presyo, at tama ang sistema. Dahil karapatan ng bawat Pilipino ang magsaya. Karapatan natin ng Noche Buena hindi pilit, hindi tipid, kundi tunay na selebrasyon. At kung dumating man yun, doon mo palang masasabi na gumaganda na ang pamumuhay sa Pilipinas. Hindi lahat ng video ay puro good vibes. Minsan kailangan mo rin ipakita yung totoo. Comment mo, sa tingin mo, sapat ba talaga ang 500 pesos Noche Buena?